So yung mga kababayan ko, ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome back for another video. Andito po tayo ngayon sa Malacanang mga kababayan upang matunghayan po natin itong maagang pamasko ng ating mahal na Pangulo. Okay, napakadami pong tao. Ayan, nakikita nyo naman sa screen nyo, no? Napakadami pong bata, napakadaming masayang bata. Binuksan po na Malacanang Palace itong ganitong klase ng event, pamasko, para ano po, ma-enjoy ng mga bata yung diwa ng Pasko, maagang pamasko po ng ating mahal na Pangulong si PBBM, diba? So eto ang mga kaganapan dito sa Malacanang Palace. So panoorin nyo to, guys. Kababayan, nakikita natin ang saya dito sa Malacanang. Ayan mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Malacanang at masasaksihan po natin itong napakagandang event ni PBBM para sa mga bata. Okay? Dahil ano po ito no, maagang pamasko ng ating mahal na Pangulo dito sa mga kabataan. Iba't ibang ano po ito mga kababayan, iba't ibang panig ng Metro Manila ay inimbitahan po ng ating mahal na Pangulo. Grabe, sobrang solid ng mga mga umattend. Napakadaming tuwang-tuwang mga bata, mga kababayan. At yun nga, marami kami rito na mga BBM vlogger. Ayan, sila Jake Magnus at si Ballpoint Man na kasalukuyang naka-live. And of course, ayan, si Munting Tinik, mga kababayan. Okay? Sa mga bagong pasok, ayan, subscribe po natin yan. So, eto mga kababayan, nasasaksihan natin. Masaya kami dahil makakadaupang palad na natin finally ang ating mahal na Pangulong si PBBM. Diba? At isa itong masasabi nating unforgettable moments natin dito sa Malacanang. Dahil naimbitahan tayo sa actual event na masaya, Pasko, 'di ba? Alam naman natin ang Pasko, para tayong nanunumbalik sa kabataan natin. Dito ramdam na ramdam ko na parang bumabalik ako sa pagkabata, yung enjoyment, yung kasiyahan ng mga bata rito ay priceless. Salamat, no, mahal na Pangulong PBBM, dahil pinaramdam mo sa mga bata, even sa mga kapuspalad, 'di ba? Even sa mga nasa DSWD na mga bata ay nakalabas sila at na-enjoy nila itong mga 'di ba, ganitong klase ng event. Thank you po, mahal na Pangulo, no? Salute at talagang ibang klase yung pagmamahal mo sa sambayan ng Pilipino, especially sa mga kabataan. Ayan, sa mga kids, no? And papakita lang natin, no? Ayan, yung mga dami ng tao. Okay? Yung mga dami ng mga bata na nag-e-enjoy dito ngayon.
At eto nga mga kababayan ay isa sa mga masasabi nating memorable talaga. Kaya maraming salamat sa nag-invite, no, sa amin, of course, no, ang Malacanang at ang mga kababayan, ang ating First Lady, di ba? Na talagang very supportive sa ating mahal na Pangulo pagdating sa mga ganitong klase ng programa. No? Maraming salamat mga kababayan. Enjoy this morning at panoorin po natin itong video na to. And how about the First Lady Marcos? Ano masasabi mo sa kanya? Kasi napakaraming project na pinagagawa tungkol sa tourism, kagaya sa Intramuros, and right now, katuwang ng Presidente Marcos na namamahala ngayon dito sa mga bata. Actually, nandun sila ngayon sa stage
talagang nakikipagkwentuhan pa sa mga bata. Ano masasabi mo kay Kunang Gina? Okay, siguro maaari kong kumpara ang ginagawa ngayon ng ating unang ginang sa nagawa ng ating dating unang ginang, yung asawa ko ni FM, ng tatay ni BBM. So, ganun din ang ginagawa niya. Talagang makatao, makamasa, talagang wala nang makikita ang kaplastikan. Talagang buhos talaga ang pagmamahal niya sa tao. Wala nang iniisip si Manang Lisa or si First Lady, kundi ang kapakanan ng taong bayan, especially ng mga kabataang Pilipino. So, ganun talaga sila. Talagang tandem talaga sila pagdating sa serbisyo. Kaya sana tigilan na po natin yung panunuligsa sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang pamilya. Sila po ang tamang tao sa liderato. Kaya suporta lang po tayo. Maraming salamat, Sir Bong. Salamat. Thank you very much, Sir Bong. Welcome to Bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Chairman Marlon tayo. Siya ang inaagawan ng credit. Maraming nagkiklaim na sa kanila yung credit, but still, the truth of the matter is that ang Pangulo ang siyang iakda, ang siyang gumawa, ang siyang nagpapatuloy. Kaya yung puro kalokohan po, mga fake news po lahat yan. So dun lang po tayo sa katotohanan. We stick sa truth and justice. Dun po dapat ang bawa sa sanggit. Ito po, Sir Bong, follow-up lang po. Kasi kadalasan po, yung mga DDS, ang sinasabi po nila palagi, si PBBM daw po, yung may pakana sa PhilHealth. Kasi yun po palagi ang tinitira nila kay PBBM, yung sa PhilHealth na 60 billion. Ano po ang mensahe or ano po ang masasabi niyo po tungkol po doon? Malinaw na ipinaliwanag naman mismo ng ating Pangulong BBM kung ano ang nangyari tungkol sa PhilHealth. They are all entitled to their personal opinion. Karapatan nila yon. Pero dahil yung mga opinion ng mga bobong BBS, hindi natin pwedeng sundan dahil hindi naman tayo mga bobo eh. Correct. So, yung bobo, kaya bahala na ang mga DDS supporter na sumuporto sa kanila. I'm sorry, but that's the reality of it. Hindi si BBM. Si BBM po ay walang ginagawang anomalya. Puro bintang lang na ginagawa sa kanya. Kaya wag po natin silang iintindihan. Wala pong katotohanan lahat yan. Maraming salamat po. Thank you, Sir Bong. Nadali mo talaga, Sir Bong. Pre, joke lang po. Sige. Merry Christmas, sir. Ito si Sir ay best friend ko na BBM. Yan, si Sir Anton yan, lumban. Para may idea kayo kung ano yung tatanungin niyo sa kanya. Ako po yung Siyang, National President ng BBM Pilipinas. Okay. Ako po si Ariel Defensor Gumban ng National President ng BBM Pilipinas. Kami yung umupo si BBM na Victory Party. Kami yung apat na pinatawag na support group. Sa out of 750 support group, apat kami pinatawag na sinabi kami ang apat na haligi sa BBM administration. Nakilala kami sa mga kabinet ko ng mga bago pa na kaya hanggang ngayon nandito pa rin kami since ang BBM Pilipinas 2014 ito na nagsimula hanggang sa ngayon nandito pa rin. Volunteers pa rin kami. Siguro sir, naging matibay po si President Bongbong Marcos dahil po sa inyong suporta. Walang iwanan. Sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sir, may tanong lang ako, sir. Ano pong masasabi niyo sa binabato ngayon kay Pangulo? Wala yun. Siyempre mga umaano lang yan ng para mapapansin sila kasi ang mga taong bayan din naman nagwala. Basta tayo doon pa rin tayo. Hindi nagpapatinan. Hindi tayo matitinan. Dumarami pa nga. Dumarami pa. Dahil sa isyo na awa sila kay BBM sa nangyari. Kaya ito, imbis na pumunti tayo, nagulat nga kami dumarami. Gusto pa mag-overtaking sa amin. Sir, matanong lang sa laban po ng Pangulo, laban sa corruption sa flood control. Ano pong masasabi niyo? Tama yun, siya nga nagsimula, kaya yung mga bato sa kanya, parang dipinsa na lang nila yun. Kasi sila ang tatamaan dito, lalo sa mga DDS. Katulad po kay Sandy ko, dinadawit yung presidente. Ano pong masasabi niyo kay Sandy? Hindi naman ito panipaniwala ang mga ano niya, kahit yung mga video ano niya, AI ata yun. Hindi naman totoo yung gawa-gawa lang nila. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan patungkol sa mga binabato nila sa
Sabi ko sa mga kababayan ko, lalo na sa mga member ko, huwag tayo maniwala dyan. Kasi gusto lang nila na nagmamadali, hindi makaantay ng eleksyon, gusto nila pababain nila sa BBM at sila nandyan, pero hindi mangyari. Sir, ano po ang mensahe po natin sa ating mga Pangulo ngayong Pasko? Pinabati ko siya at papasalamat tayo dahil sa kanya may mga ganito tayong activities ngayon at masaya naman Pilipino sa iyo sa pamumuno mo, mahal na Pangulo. Merry Christmas po. At sa ating First Lady po? Lalo na si First Lady, very supportive sa amin yan. Siya nga ang nagbibigay ng opisina namin at suportado niya lagi yung aming opisina. Sir, ano po masasabi natin ang nag-utos na po ang ating mahal na Pangulo na magbigay ng ariswaran kay Sara Diskaya na para magiging totoo na mayroong magpapasko na Christmas Himas Rihas. Ayan, masaya tayo kung mailabas kaagad yung warrant at mapakulong sila bago magpasko para kapanipaniwala lalo ang sinasabi ng Pangulo. At Pangulo hindi naman nagbibiro, talagang trabaho talaga. Saka sir, yung kaso ni Diskaya, wala pong piyansa. Oo, walang piyansa yan. Ibig sabihin, dapat lang kabahan na itong mga congressman, mga senador dahil baka sila na yung araw-araw na susunod, no? Ngayon nga kinakabahan na. Tingnan mo nga si Bato, hindi na makikita. Oo nga, no? At pangatao, pero hindi natin alam. Make my day! Naghahamon pa dati. Yon sir, speaking of Bato sir, meron ba kayong mensahe kay Bato na kasalukuyang nag-iihaw sa bundok ngayon? Dapat panindigan siya, yung sabi niya, make my day. Ito ngayon. Oo. Ay, nahanap na nga siya ni Trillanes dahil sabi niya siya magpapusas kay Trillanes. Oo. Kaya, speaking of ICC sir, alam naman natin na naibalita nga yung pag-denied sa second denied kay Duterte na makalaya. Ang mga sambayan ng Pilipino noon, talagang ang saya. Kasi sir, sinubaybayan namin yun. Kasi sir, di ba, ang patuloy nilang sinisisi ay ang Pangulo, na which is meron daw kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo. Anong masasabi nyo dyan, sir? Alam mo, international ano yan, na korte yan. Walang ano yan, walang jurisdiction na si Pangulo, hindi kayang manduan ni Pangulo. Ang ICC, gumagawa sila ng kanilang trabaho. At mataking crime against humanity, hindi naman. Ano pong masasabi nyo or maipapayo nyo sa mga DDS supporter na hindi po makaintindi regarding sa international law? Dapat huwag sila papalason isipan nila sa mga bayaran nila ng mga leader. Yun ang sumisira ng mga pag-iisip nila. Mag-ano sila, mag-research sila. Tingnan nila kung may kinalaman ba dyan Pangulo sa ICC na yan. International Court yan. Correct. Sa kabila ng lahat ng ito, sir, sa mga pinagdadaanan ng First Family, especially ni PBBM, ano po ang naipapayo nyo? May personal po ba kayo na ipapayo sa kanila? Ano natin dyan, huwag siyang paapikto sa resign na yan. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho at ang mga Pilipino naman karamihan nandyan pa rin sa ating Pangulo. Tama po. Salamat, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. God bless po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Opo. Thank you. Thank you, sir. Nice to meet you po. Ang ano yun, ulit nga. 1.3 million na motor ni Sara Duterte. Yung 1.3 million na motor. Ang masasabi ko lang po doon that is subjected for investigation, no? Supposed to be, no? Pero ngayon, pag-usapan natin kung bakit tayo nandito ngayon. Nandito tayo ngayon para sa mga kabataan na gustong-gusto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Araneta Marcos na makaramdam ng kasiglahan at kaligayahan. Kaya nga ang programang ito ay ang Balik Sigla
bigay saya. Para talaga to sa mga kabataan, no? Kasi alam naman po natin, sa mahal na Pangulo at sa unang ginang ay napakalapit po sa kanilang puso ng mga kabataan. Kitang-kita naman po natin kung paano sila magmahal sa kanilang mga anak, di ba? Mga disente, edukado, mabubuting tao. Kaya ngayon ay nag-i-enjoy po itong mga kabataan natin. May mga palaruan dyan na libre, pagkain na libre. Kaya ang sarap maging bata, no? Kanina nakikita ko po, talagang nag-i-enjoy sila. Kasi di ba may kasabihan nga sa ating bansa na ang Pasko ay para sa mga bata. Kasabihan lang yun, sila ang main doon, pero para pa rin naman sa ating mga matatanda yan. Dapat nag-i-enjoy tayo kasi dumaan man tayo sa napakaraming kalamidad itong buong taon na to, kaya nga may purpose kung bakit ang Pasko ay nasa dulo ng ating taon Disyembre, kasi upang makalimutan natin lahat ng mga hindi magaganda nangyari sa ating buhay. So sa mga sa mga subscribers ni Berador Pikwa at ni Ballpoint Man, patuloy niyo pong panoorin, sundan ang mga alagad ng katotohanan. Yan, minsan mapagbiro man yung mga yan, pero sila ay nagsasabi ng katotohanan palagi. Salamat. 3,000 kabataan, pero tingin ko humigit pa Hindi lang 3,000 nandito, ang dami-dami mga nandito kasi talagang bukas po ang Malacanang, no? Taon-taon naman talagang binubuksan to ng mahal natin Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa marami natin mga kababayan. Kasi ang parang sinasabi kasi ng mga basher, especially ng mga DDS, ito daw ay pagpapasikat lamang. Hindi po ito pagpapasikat, no? Hindi po ito pagpapasikat at lalong hindi ito pag-aaksaya ng pondo. Dahil itong mga kabataan na to, balang araw po marami dyan. Kung hindi man lahat ay magiging mga leader din ng ating bansa. Magiging ehemplo sa kanilang mga pamayanan. Karapatan po ng bawat bata ang magsaya at ito po ay mahalaga para sa kanilang paglaki dahil ang mga masasayang bata, madalas yan po yung mga nagtatagumpay sa buhay. Kasi dahil siyempre baon-baon nila yung ganito mga alaala, sila ay matutulungan na maitaguyod ang kanilang paglaki. Diba? Kaya hindi po ito pagpapasikat. Tsaka bakit pa magpapasikat ng Pangulo? Siya na nga yung Pangulo. Siya na yung pinakamataas na leader ng bansa natin. Kailangan pa ba magpasikat? Kailangan magpasikat yung may balak sa 2028. Baka yun ang gusto magpasikat. Kagaya ni Sara. Yun nga ang sinasabi nila, Tol, na parang kung si Sara Duterte daw ang nakaupo, baka hindi lang daw ganito kasigla ang Pilipinas. Baka mas masigla daw. Panoorin na lang natin sa 2028 kasi yung mga sinasabi anong mensahe mo sa kanila? Yung mga sinasabi niyo po ay mananatili lang po yan na hindi ko naman sasabihin na guni-guni, kundi yun yung nasa isipan nyo. Diba? Tingnan na lang natin kung sa 2028, sa kabila ng hindi niya pagharap sa kanyang mga issue. Ako, hindi ko naman siya pinagbibintangan. Never ko siya pinagbintangan sa aking mga vlogs kasi naniniwala ako innocent until proven guilty. However, sa hindi niya po pagharap, hindi po maiiwasan talaga na maraming Pilipino ang mag-iisip din na baka mamaya may tinatago, baka mamaya may kasalanan. Kaya tingnan natin kung kaya niya itawid hanggang 2028 yan. And then, by that time, dyan po natin hulaan o dyan po natin pala makikita kung talagang totoo yung sinasabi nila na mas magiging masaya ang Pasko ng 2028. Tingnan natin. Thank you, Tal. Thank you. Stephen Lee po, pakisubscribe mga kababayan. Mga kababayan, no? Suot na ni Boss Mike ang nag-iisa ng Apulakay, mga kababayan, no? 19 ano pa yan, 19 kopong-kopong pa, mga kababayan. 1968, wala ka pa nun. 1968, mga kababayan. Alam na yung Boss Mike, alam na. Alam na ito si Boss Mike. Minana pa sa ninuno yan, mga kababayan, ha? Jinggoy, kahit nakukul pa. Ngayon, alam nyo na kung bakit ako loyalista. Now you know, no? Ngayon, alam nyo na. Yan ang malupit. Diba? Yan ang malupit. Diba? 19 kopong-kopong. Papapirmahan, mga kababayan. Baka Boss Mike yan. Mga kababayan, nandito na ang ating mahal na Pangulo at dumating na po kasama ang ating mahal na First Lady. So abangan natin, ito na, this is it, pansit. Ang ating pag-iintay ay nagbunga na. Ayan mga kababayan, magpapapirma na si Boss Mike. Ayan ang kanyang napakatandang best.
Apple Lakay. Kasi 19 ano pa yun? 1960. Birthday ngayon. At meron pa rito ang nakalagay, Marcos Loyalist. Ayan guys, kasama natin ngayon si Ballpoint. Camp Bagong Diwa. Demon Tintinig, saka si Jake Magnus. Ayan mga kababayan, magpapapicture na, magpapapirma pa. Oo, ready na si Boss Mike natin mga kababayan. Boss, anong ang taon yan? 1965, ay 68. Oo, 1968. Tagal na pala no? Oo. Pinapagpag pa si ano niyan, hindi pa mabuo-buo si Jake niyan. Pinapagpag pa. Nasa dulo pa ako ng titi. Sinusup pa si Jake. Hindi pa nabubuo. Ito, hinintay natin sa BBM. Malakas na first lady. Tapos, Pangulong Bongbong Marcos. Excited na ba kayo kay BBM? Excited na, Mayor. Mas excited kami kay Anjo Eliana. Oo, syempre. Grabe yung pagbaliktad ni Anjo, pre. Ano nangyari? Pwede shot na siya ngayon. Siyempre, nandito sa Boss Mike. Habang kayo po ay nagkakasiyahan, yung iba kumakain. Si Boss Mike, habol niya tingin. Boss Mike, kati na lang ako makaribal po. Dito po ay ang ating mga Pangulo, Pilipinas at si Sir Benny, ay nag-iikot na po. Kasama ang mga bata, Ready na si Boss Mike. Yan. Paliit-liit lang yan. Mamaya nakapag-picture na yan bigla. Katulad nung kay First Lady nun. Tol, si Mima. Natingin sa'yo lahat. Sumusulyap-sulyap sa'yo para makikipagbati na, Tol. Para hindi na makatiis. Hindi na kaya yung pride, Tol. Parang hindi na kaya yung pride. Sinusulyap-sulyap na. Ang ating mga sponsors, lalo na po sa McDonald's Philippines. For this libo-libo pagkain para po ay sabay-sabay tayong makapagsalo-salo kasama ng ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, at Mindanao. So mula po sa amin sa Office of McDonald's Philippines at sa ating Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Kalawakan. Ito po masasaksihan ng buong yan, no? Doon sa bayanan. Yan, paglapit ng mahal na Pangulo sa mga vloggers. Ayan mga kababayan, nakita nyo kung gaano kay small but terrible si Mima, mga kababayan. Nauna na po. May pagkantala? Wala. Baka bawal. Ha? Pag cellphone lang. Ah. Ayan na po, ayan na. Palikod, dumaan. Tapos biglang exit na. Bye-bye. Atras ulit. Oh, atras. Atras. Nawala yung napag-usapan. Pila. Walang ipit. Straight guys. Atras na lang po konti. Para magpaluwag yung daanan. Para magpaluwag yung daanan.
Parang bola. Oh, please, sila nga hawak ha. Anda, nagka-selfie na ito. Wala po nga sa patras na. Ayan na. BBM! BBM! Mahina! Mahina! BBM! Lakasan nyo! BBM! 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 Dito. Siya pa! BBM! BBM! Yan na! Apo! Nagkapupay kini ako ko! Lolo pa daw! Yes! BBM! Ayos na! Yan nga po mga kapatid. Sir. Para makabasa. Nag-crash na po! Sulit ang ating nakasama. Ayan mga kababayan, kasama po natin ang ating mahal na Pangulong si PBBM. Mr. President, we love you! Ayan mga kababayan, nakakamay na tayo kay mahal na Pangulo. At nako, napakasaya. At finally, nakakamay tayo kay Pangulo. Ayan, ang saya dito mga kababayan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay naghandog nito, no, para sa kabataan, no? At napakasaya natin mga kababayan na kasama tayo rito at naimbitahan tayo mismo, no? At makasama ang ating mahal na Pangulo. So eto, umiikot pa ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito po. At least si Mike nakapagpapirma. Talagang malayo ang inikot ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ayan, may magpapa
picture po. Oy, sasakay. Sasakay ng ating Pangulo. Special siya, nabigyan ko ng Pangulo na magkakaroon ng atensyon. Special siya ng ating Pangulo po. Mga kababayan. Kaya naka-wheelchair siya, sasakay ng ating Pangulo sa jeep. Kasama ng ating Pangulo. Wala na po nga po. Wala na po nga po. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.